Eto, pa-epal itong Erwin Tulfo na to. Tingnan nyo. Yun sila guys. Pag vloggers ng mga pro-Duterte, sasabing fake news. Pero pag vloggers ng mga sinungaling na mga anti-Duterte, ng mga vloggers ng administrasyon, so good sila, okay sila. Yung mga pinatawag sa mga hiring-hiring na yan, yung mga vloggers ng mga maka-Duterte. Pero yung mga vloggers ng administrasyon, hindi pinatawag. Parang takot sila guys na na malaman yung mga tao kung ano yung pinagagawa nila sa loob ng Senado, kung ano yung mga pinagagawa nila sa loob ng kabinete, sa Congress. Takot sila. So kasi nga nalaman natin na bawat pirma nung pag-impeach kay BP Sara, nalaman natin na talagang may ayuda silang 150 million. Yun ang ginagawa nila sa pangangampanya ngayon bilang ayuda-ayuda. Di ba isang congressman na nagsasabi na Sharo, di mo makonsensya sa mga ayuda nga among gihatag, kunya dili man ninyo pilion, o di ba? Di ba? Nakakatawa. Tayong mga maka-Duterte, tayong mga pro-Duterte, tayong mga DDS, ang sa atin lang naman guys, ilabas ang totoo. Ilabas ang totoo. Ngayon, kung pinalabas mo yung totoong mga nangyayari, fake news sa kanila. Fake news sa mga epal. Tulad ni Erwin Tulfo. Oh. Sus. Wala na akong bilib sa mga Tulfo na yan. Kasi, mukhang pera, mga bayaran din yan no? So, ikaw, sabihin mong fake news, ikaw, tingnan mo yung yung identity mo. Di ba ano nangyari sa identity mo? Akala mo namang sino kang malinis? Huwag kang nagmamalinis dyan. Di ba fake din yung pagkatao mo? Fake identity? Ang ginawa mo sa US? Naku po. Huwag ganun kung ayaw mong binabanatan ka ng mga pro-Duterte. Kaya sa panahong ito, walang ibang maghahatid ng mga totoong mga balita kundi ang mga pro-Duterte lang. Kasi ayaw namin, totoo lang yung mga sinasabi ng mga vloggers natin na mga DDS vloggers. Totoo lang yung mga sinasabi nila kasi sila yung, alam nyo, DDS talaga, mga makabayan yan. Mga makabayan kami. Mahal namin ang inang Pilipinas. 'Di ba? So gusto namin yung malaman, yung maging transparent ba yung gobyerno sana Gusto naman malaman kung ano nangyari sa mga bagay-bagay, lalo na yung pera ng kaban ng bayan. Tapos ngayon, dahil nga pinalabas ng mga pro-Duterte yung katotohanan, fake news sa inyo. Wag nyo na iboto guys. Mga Tulfo guys, wag nyo iboto. Lahat ng mga DDS, lahat ng nagmamahal kay Tatay Digong, wag nyo talagang iboto itong mga taong garapal. Isa na to. Wag tong iboto. Wag yan. Lahat ng mga Marcos, wag nyo iboto. Eto guys, Walang makakapasok dapat. Ekes yan sila, ekes. Lahat ng mga nasa administrasyon, huwag talagang papapasukin. Huwag talaga, hindi pwedeng makakapasok yan. Sabihin natin na may iba kasi nasa na ayaw, may ibang nasa Duterte line-up na ayaw ninyo guys. Please vote straight tayo sa PDP laban. Pero ito, ganun tayo Ganun. Never against sa mga Marcos. Never sa isang Marcos senatorial aspirants. Never. 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 Tandaan yung mga pangalan to guys. Lacson, Abalos, Binay, Villar, Cayetano,
Marcos, Lapid, Tulfo, Tolentino, Pacquiao, Soto, Bong Revilla, wag papasukin. Dito tayo guys. Dito tayo. Ito ang gusto ni Tatay Digong. Ito ang gusto niya na sa mga nagmamahal kay Tatay Digong, lahat tayo, kung ano yung gusto ng ating mahal na dating Pangulo, ayun ang susundin natin guys. Ito si Bondoc, De La Rosa, Go, Hinlo, Lambino, Marcoleta, Mata, Kibuloy, Rodriguez, Salvador. Ang iba ayaw kay Kibuloy, ayaw kay Salvador. Guys, papasukin na natin sila. Kaysa naman iba pa'y makakapasok, maging tinik lang sa lalamunan natin. Kasi isa lang yung goal natin. Ang goal natin ay ano ba ito? Mananalo si BP bilang presidente at kailangan hindi siya ma-impeach. Yun ang ating bisaya papaningkamutan nato nga mahitabo. Guys, please lang. Ito yung papasukin natin. Okay? So, vote straight, PDP laban. Vote straight, PDP laban, guys. Mahal na mahal natin ang ating dating Pangulong Rudy Roa Duterte. Si Tatay Digong. Kaya kung anong gusto niya, guys, ito lang gusto talaga niya, guys. Mapasok ang kanyang senatorial candidates. Kaya vote straight, PDP laban. Okay guys, mula noon hanggang ngayon, ito lang yung Pangulo ko. Ito lang ang ating Pangulo. Mahal na mahal ka namin, Tatay Digong. Buong puso namin, buong buhay, buong puso, hindi ka namin makakalimutan. At darating yung panahon, ikaw yung tatanghaling bayani ng mga Pilipino. We love you. We miss you, Tatay Digong. Pag-usapan natin si Tory, guys. Ito yung sinasabi niya. Oh. Madali lang naman kung si BP Sara do ang mananalo ng bilang presidente sa susunod na election sa 2028. Kasi magre-resign siya, mag-abroad siya kasama na nung mga pamilya niya. Bakit? Pati naman sa abroad, Tore, kung ano yung pagkapangit ng mukha mo, yun din ang pagkapangit ng ugali mo. Minsan kasi pagpangit, guys, babawiin na lang sa sa ugali. Ito hindi eh. Ito tinan mo yung pagmumukha niyan. Kung gaano kapangit ang mukha niya, ganun din kapangit ang ugali niya. Ngayon, bakit? Pag nag-abroad ba siya, hindi siya habulin ng mga pro-Duterte sa abroad? Habulin siya at pagkasampalin doon. Ambog talaga to. Kahit kailan, tinan mo sinasabi niya, guys, basahin niyo. Sa tuwing nakikita ko itong mukha na to, umiinit ang ulo ko eh. Ito. Okay, masumbagan ta karon. Bati nagitag naong dong, ayuha pud taw na imong batasan. Kung sa imong batasan dong, kung sa imong naong dong, mapud ang pagkapangit sa imong batasan. Purya gaba ka.